Po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo, pakibati ang inyong mga katabi, salamat at narito ka. Yung mas masaya na may ngiti, yung walang halong kaplastikan, salamat at narito ka. It is good to start our day with these simple greetings. Malay ninyo yung katabi nyo ngayon, ang daming pinagdadaanan. At isa kayo doon sa mga kasagutan niya na nagpapasalamat na narito siya. O sige pa nga na walang halong kaplastikan, salamat at narito ka. O di ba? Ang ganda ng pakiramdam ninyo, parang pwede na tayong lumagpas sa langit ngayon. Wag muna, Father. Papakabait pa kami, di ba, Sister? Mga kapatid, ngayon po ang unang araw ng ating nobina para sa kapistahan ng ating mahal na patron na si San Benito ng Nursia. Sino po dito ang nakakaranas ng paralysis tuwing umaga? Yung tutunog yung alarm clock na alas 5 pero yung katawan natin parang ambigat. Ilang beses na mag-alarm pero pak. 5 minutes pa, Father. Pak. Mamaya meron pang time. And then, hanggang mahuli na tayo. Sinasabi ng utak mo, kailangan mo magtrabaho, pero sumasagot ang katawan mo, 5 minuto pa, Panginoon, parang awa mo na. Kung minsan mga kapatid, napaka-literal tayong paralisado. All of us, we have our own paralysis in life. These past few days, alam ko lahat tayo may pinagdadaanan. Yes or no? Yes. Naging biktima ng traffic yesterday or last day, 2 days ago, I was in UN in Pope Pius XII for our seminar for the retired priests. And hindi ko po alam na meron palang paralysis, no? Traffic, jam. But it's God's grace, sige lang. Grasya pa rin ito. In our own life, sometimes we are also doubted with our own vocations for our religious. Sa mga nag-aasawa, okay ba talagang nag-asawa ako? Yung mga piling nag-aasawa, problema nyo na yan. Okay? Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, may nakatagpo si Jesus ng isang lalaking totoong paralisado. Buong tapat siyang ibinaba ng kanyang mga kaibigan sa harapan ni Jesus para mapagaling ang kanyang mga binti. Pero himbis na sabing tumayo, anong sinabi ni Jesus? Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Mga kapatid, sometimes the mystery of the sacrament of confession is one way of the greatest sacrament that we can receive as an individual. Lagi nga nagrereklamo ang demonyo kay Lord, Lord, Jesus, bakit lagi mong pinapatawad ang mga tao? And Jesus responded this question, sabi niya, ikaw demonyo, alam mo itong mga taong ito, tayo, makasalanan. Even though how many times we commit mistakes, marunong tayong humingi ng patawad. And we acknowledge that we committed sins. Siyempre, bida-bida si Jesus, nagtanong sa demonyo, ikaw ba, demonyo, humingi na ba ng patawad? Huwag kayo sasagot kasi hindi kayo demonyo. And that is the mystery of life. Kung tayo marunong humingi ng patawad, bakit hindi natin kayang humingi ng patawad sa mga kapatid nating, sa mga taong nagawan natin ng hindi maganda? Sabi nga nila, you can only appreciate a person or a thing pag wala na. Hihintay mo munang sabing, I love you, mama, chup-chup, doon sa isang tao. At sasabihin mo, ay sayang. You must always be or give the best every time na kasama mo ang isang tao. In our group, with the Escolapias, recently we have our Calasansian family vocation. We have a good preparation for everything. And one of our companion, he met a motor accident. Ang daming plano. Namatay si Father Francis sa motor accidents. We have a lot of memories.
Hanggang doon kami, sayang ang bata pa ni Father. But for us, we are happy because nakasama namin siya with the good memories at hindi namin sinayang yung moment with them. Mga kapatid, kaya po kung makita natin sa Ebanghelyo ngayon, pinatayo ni Jesus ang lalaki upang patunayan na siya ay hindi lamang basta manggagamot. Siya ang Diyos na may kapangyarihang spiritual at pisikal sa mundo. Pinagaling niya ang kaluluwa bago ang katawan. Anong kinalaman nito para sa ating nobina para kay San Benito? Para sa inyong tema, magtrabaho at manalangin, alagaan ang nilikha ng Diyos. Alam ninyo na si San Benito ay ama ng mga monghe or monastic life, father of the monastic life. At sikat na sikat sa gabay na ora et labora, manalangin at magtrabaho. Hindi puro kain. Kaya kanina sabi ko sa sakristan, anong meron ngayon? Father, sopas po, tsaka tinapay. Sabi ko, perfect. Okay? Bago tayo kakain, manalangin at magtrabaho. Tayo po ay magmimisa, after neto, lamesa. Ayan, di ba? Kaya lahat po kayo makakatanggap ng sopas. Ayan. Siyempre kasama kami doon. Akala nyo, ha? Mga kapatid, para po kay San Benito, ang buhay Kristiyano ay parang dalawang binti ng taong naglalakad. Hindi ka pwede puro dasal or ora na walang labora. Magiging paralisado po ang ating buhay sa katamaran. Hindi lang po dapat puro labora or trabaho na wala namang ora o dasal. Mabubugbog naman ang kaluluwa natin ng stress. Ibig sabihin, we need always to balance. Ito po, meron po ako isang sakristan na nakita dito. Last Sunday, may chapel po dito malapit sa may Starbucks. Okay? Sabi ng mga bata, when I give retreats and recollection, isa sa mga bata nagtaas ng kamay. Sabi niya, Father, pagod na ako. Tinanong ko anong grade? Grade 6. Wow, hiyang-hiya naman ako sa iyo. Yung nanay mo, hindi napapagod, ikaw pa kaya. Sabi ko sa kanila, pag pagod, take a rest. Magpahinga. Hindi po rest in peace. Sometimes, one of the dilemma of the youngsters now is to rest in peace. Huwag kayong magmadali. Barating din kayo sa moment na yan. We need to enjoy every single moment of life. Pag estudyante, mag-enjoy sa buhay estudyante. Tingnan niyo mga katabi niyo, grade 6, grade 7, babae, makapag-lipstick, wagas. Mga boys, buti dito walang maskulado. Pag tinanong, kumusta ka? 6, 7. Di ba? Pag tinanong mo, hindi maintindihan. And it's the reality of life. Hindi lang puro tayo ora at labora. It should be always balanced. Dasal ka ng dasal, wala naman nagbabago. Trabaho ng trabaho, wala din nangyayari sa buhay because we are lacking of spiritual nourishment. Mga kapatid, dito po sa ating parokya, marami sa atin ang mga masisipag na naglilingkod. May mga lay ministers, lectors, yung mga choir nating nasa taas, mga katekista, mga altar servers, mga volunteers. Aminin natin kung minsan, tinatamad din tayo na tinatawag nating spiritual paralysis. Halimbawa, kapag may pulong or meeting sa PPC, tapos imbes na mapuno ang pagmamahalan, napupuno ng chismis or inggitan. Sige lang, normal po yan. Okay? O kaya kapag pagod na kayo sa pagsisilbi, pakiramdam mo parang napipilitan ka na lamang. That was parang paralisado na ang iyong puso sa paggawa ng mabuti at paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, dito po pumapasok si Jesus ngayon sa ating Ebanghelyo. Sinasabi niya sa atin, anak, patawarin mo na ang kapwa mo, lingkod na nakakasakit o nakakasakit sa iyo, linisin mo ang puso mo.
Mga kapatid, kapag naghilom ang ating kalooban sa pamagitan ng panalangin or ora, at nagkakaroon tayo ng lakas magtrabaho or labora para sa Diyos, may ngiti sa mga labi. And remember for us, pag tayo naglilingkod, huwag tayong masyadong bida-bida, na katulad ni Jollibee. Gusto lahat, kasama sa lahat ng organization. Tapos number one na reklamo na pagod na ako. Ikaw ba naman lahat kunin mo? Kung may tamaan dito, huwag niyong tignan, obvious. Okay? Di po kami nag-usap ni Father, ha? Wala po itong recollection. Homily pa lang po ito. Okay? Mga kapatid, sabi ni Jesus sa paralitiko, tumayo ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Bakit kailangan niyang bitbitin ang higaan niya? Pwede naman niyang iwanan na lang yon at ibasura. Di ba? Mga kapatid, yung higaan or stretcher na iyon ay simbolo ng kanyang nakaraan at ang kanyang kapaligiran. Sa pagdadala nito, ipinapakita niya na responsable siya na siya sa kanyang buhay at sa mundong kanyang ginagalawan. All of us, we had our own bad experience before. But this bad experience does not justify our present time. Lahat po tayo may opportunity magbago. Mga kapatid, bilang mga parokyanong deboto ni San Benito, tinatawag tayo ngayon sa nobinang ito na alagaan ang nilikha ng Diyos, ang kapaligiran natin, ang ating kalikasan, ang ating komunidad at ang ating parokya ay nangangailangan din ng labora o paggawa. Hindi pwedeng pagkatapos ng nating magdasal sa loob ng simbahan, paglabas natin ay magkakalat lang tayo o kaya magiging pabaya tayo sa ating mga kanya-kanyang bakuran. Ang pag-aalaga po sa ating kalinisan o kalikasan ay isang anyo ng panalangin na isinasabuhay. And there are people in our life or personal experience natin, hindi tayo makagawa ng isang bagay kung hindi natin maayos yung ating sacred space. Kasi it always reflect kung ano yung mangyayaring output ng ating buhay. Mga kapatid, sa pasimula ng ating nobina para kay San Benito, suruin natin ang ating mga sarili. May bahagi ba sa buhay mo na paralisado? May galit ba sa ating mga puso? May katamaran ba tayo sa paglilingkod? Remember yung mga bata ngayon pag inutusan, no? Nak, pakikuha nga yung sandok. Anong sagot? Later. Nak, pakikuha ng tubig? Mamaya na. Di ba? Pag kayo, mga parents, naglambing yung mga anak ninyo, ang sagot ninyo, ma, anong ulam? Response ninyo, later or mamaya na. Ewan ko lang kung hindi matutuwa ang anak ninyo at papalakpakan kayo. Mga kapatid, lumapit tayo ngayon kay Jesus, ayan nating pagalingin niya tayo sa ating kanya-kanyang mga espiritual na kapansanan. At sa inspirasyon ni San Benito, balansehin natin ang ating buhay. Magdasal tayo ng taimtim upang maging malinis ang ating puso. Magtrabaho tayo ng tapat sa ating parokya at sa inyong kanya-kanyang pamilya. At pangatlo, alagaan ang kalikasan bilang pasasalamat sa Diyos na lumikha sa atin. Huwag na tayong maging paralisadong Kristiyano. Tumayo tayo, magsilbi ng may kagalakan at sabay-sabay nating bitbitin ang ating pananampalataya tungo sa kabanalan. San Benito ng Nursia, ipanalangin mo kami. Amen.